Para sa marami, ang pagpapakasal na marahil ang isa sa pinakaimportanteng araw ng kanilang buhay. Ang araw kung saan, sa harap ng altar ay maipapakita nila sa maraming tao ang kanilang pagmamahalan. Subalit, kung minsan, sa mismong araw din na ito, nangyayari ang ilang hindi magagandang karanasan. Mga bagay na walang sino man ang nag-aakalang maaari palang mangyari. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Para kay Jessica, ang kanyang nobyong si Jefferson ang lalaking itinadhana para sa kanya. Naging masaya at kontento sila sa kanilang relasyon bilang magkasintahan. Kaya di nga nagtagal, napagpasyahan na nilang magpakasal. Masaya naman ang kanilang pamilya at mga kaibigan nang malaman ang bagay na ito. Gusto rin nilang tulungan ang dalawa para sa paghahanda ng kanilang kasal. Wala silang kaalam-alam na si Jefferson pala ay gagawa ng isang bagay na hindi nila lubos na inaasahan. Nang dumating ang araw na kanilang pinakahihintay, wala silang napansing kakaiba kay Jessica at Jefferson. Umayon rin ang lahat sa kanilang plano. Mula sa mga bulaklak, bisita at kahit sa mga pinakamaliliit na detalye ng kanilang kasal. Habang dahan-dahang naglalakad si Jessica patungong altar, nangingilid naman ang luha ni Jefferson habang pinagmamasdan ang napakagandang babae na kanyang mapapangasawa. Ganoon din naman ang nararamdaman ni Jessica. Habang papalapit siya sa altar, iniisip niya na handa na siyang makasama si Jefferson habang buhay. Ngunit kasabay ng pakiramdam na iyon ang kanilang kaba at takot na hindi maipaliwanag. Ang mga bisita naman ay walang ibang nakikita kundi ang pagmamahalan ng dalawa. Excited na rin silang marinig ang pagpapalitan ng wedding vows ni Jessica at Jefferson. Ngunit wala silang kaalam-alam na si Jefferson pala ay mayroong ipagtatapat sa kanyang bride. Noong mga sandali na magpapalitan na sila ng wedding vows, sinabi ni Jessica na ang araw na iyon ay hinding-hindi niya makakalimutan. Naging malinaw at tapat ang kanyang mga sinabi. Ipinangako niya rin kay Jefferson na mamahalin at sasamahan niya ito sa hirap at ginhawa habang siya ay nabubuhay. Ngunit, pareho nga ba sila ng nararamdaman ni Jefferson? Noong si Jefferson na ang magsasalita, tahimik ang lahat ng bisita upang marinig ang mga salitang lalabas mula sa kanyang bibig. Inihanda na rin ng kanyang best man ang kamera para makuhaan ang lahat ng pangyayari. At dahil roon, lalong nakaramdam ng kaba si Jefferson. Noong una, maayos naman niyang nasabi kay Jessica ang mga bagay na gusto niyang sabihin. Subalit, sa kalagitnaan nito ay bigla na lamang siyang huminto. Iyon ang mga sandaling pinakahihintay niya. Ang sandali kung saan masasabi niya na ang mga bagay na gusto niyang sabihin sa nakalipas na mga buwan. Ngunit sa kabila noon, hindi niya alam kung ano ba ang magiging resulta kung sasabihin niya ito kay Jessica. Huminga muna siya ng malalim bago tuluyang ipagpatuloy ang kanyang mga sasabihin. Matapos niyang mag-ipon ng lakas ng loob, inilabas ni Jefferson ang kanyang cellphone at doon, binasa niya ang mga nakasulat, mga bagay na nais niyang sabihin sa kanyang kasal. Hindi madaling gawin ang bagay na iyon, lalo na kung marami ang nakatingin at nakikinig sa bawat buka ng kanyang bibig. Gusto niyang sabihin ang katotohanan kung kaya't sa harap ni Jessica at ng mga taong naroroon, sinabi ni Jefferson na mayroon daw siyang aaminin. Mayroon na daw siyang ibang mahal. Nang marinig nila ang mga salitang iyon, nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa gulat. Tumingin naman si Jefferson sa malayo at inikot ang kanyang mga mata na para bang mayroon itong hinahanap. Nagsimula na ring magbulungan ang mga bisita.
iniisip nila kung sino ba ang taong tinutukoy nito. Mukhang naroon din siya sa loob at umattend sa kanilang kasal. Ilang sandali pa, muling nagsalita si Jefferson at sinabi niya ang lahat ng mga magagandang bagay tungkol sa babae na kanyang tinutukoy. At ayon pa sa kanyang pagkakasabi, malayong malayo ito sa kanyang asawa dahil mas bata raw ito. Ang taong iyon rin ang naging dahilan upang matupad ang kanyang mga pangarap. Tahimik lamang si Jessica na nakikinig sa mga sinasabi nito. At wala rin naman siyang dapat ipag-alala dahil ang babaeng tinutukoy ni Jefferson ay ang 8 taong gulang na si Giovanna, ang anak ni Jessica mula sa dati niyang karelasyon. Alam ni Jefferson na kapag napangasawa niya ang nanay nito, magbabago na ang lahat. Magiging anak niya na rin si Giovanna. At gusto niya munang malaman kung pumapayag ba ito sa pagmamahalan nila ni Jessica. At kung okay lang ba sa kanya na magiging tatay siya nito. Noong makausap niya si Giovanna, sinabi niya rito na kung may isang bagay raw siyang maaaring hilingin sa Diyos, iyon ay maging anak niya na ito. Maraming tao ang naantig sa mga sinabi ni Jefferson, lalong-lalo na si Jessica. Sa patuloy niyang pagsasalita, sinabi niya na napakaswerte niya dahil siya ang magiging tatay ni Giovanna. Sa loob ng ilang taon na nakasama niya ito, naging malalim na ang kanilang relasyon at magpapatuloy pa ito lalo na't mag-asawa na sila ni Jessica. Pero hindi pa roon natatapos ang lahat dahil lumuhod si Jefferson para hingiin ang approval ni Giovanna. Noong mga sandaling iyon, hindi na napigilan ni Jessica ang pagturo ng kanyang luha. Napakasaya niya dahil mahal na mahal nito ang kanyang anak. Pagmamahal na hindi na ibigay ng sarili niyang tatay. Naging emosyonal din ang mga bisita na naroon, lalo na nang sinabi ni Jefferson kung gaano niya ito kamahal at gaano siya kasaya dahil magiging anak niya na si Giovanna. Makalipas lamang ang ilang sandali, si Giovanna naman ang may gustong sabihin. Pinigilan niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Kahit kinakabahan, sinabi niya kay Jefferson ang mga bagay na gusto niyang sabihin. Ayon sa kanya, ganoon rin daw ang nararamdaman niya para kay Jefferson kahit raw hindi ito ang totoo niyang tatay. Hindi raw iyon mahalaga sa kanya dahil pinatunayan raw nito na ang pagmamahal ay hindi ibinabase kung kadugo ba ito o hindi. Tinatanggap niya raw ito bilang bago niyang tatay. Lagi daw silang magiging masaya at magmamahalan bilang isang buong pamilya. Sa puntong iyon, halos lahat ng tao na naroon ay tuluyan ng napaiyak dahil sa mga sinabi ng bata. Napatunayan rin nila na karapat-dapat si Jessica at Jefferson sa bawat isa. Nang matapos nga ang kasal nilang dalawa, ipinost ang nasabing video. Hindi nila akalain na magba-viral ito sa social media. Maraming magagandang papuri ang kanilang natanggap, lalo na si Jefferson at Giovanna. Marami rin ang na-inspire sa kanilang kwento at nagkaroon ng pag-asa na muli silang makakatagpo ng taong magmamahal at tatanggap sa kanila ng buong buo. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.